Inugunita ngayong araw naman ang ika-14 na taon mula nang mangyari ang karumal-dumal na Maguindanao Massacre na ikinamatay ng 58 biktima, kabilang na 32 taga-media. Yan ang ulat ni Jason Amisola. Hindi na pupunta sa sementeryo at sa bahay na lang mag-aalay ng dasal si Nenen Gatchalian. Siya ang asawa ng dating radio broadcast journalist sa Davao City na si Santos Gatchalian Jr. na isa sa mga biktima sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Dating taon-taon kung bumisita sa puntod ng asawa si Nenen, pero dahil naoperahan noong nakaraang taon, hindi na niya ito magagawa. At ngayong ika-14 nga anibersaryo ng massacre, kahit para sa kanya ay hindi pa nakakamit ang ganap na hustisya, para kay Nenen, nakalimutan na niya ang sakit na kanyang naramdaman sa dumaang mga taon para sa ikabubuti na rin ng kanyang mga anak. Nganong maglugmok man daw ko nga, naman ako mga anak sila man ang akong rason nganong naningkamot ko sa kinabuhi. Mo say gusto silang papa. Kaya pangandoy niya, bisag babae tudto sila, dapat makahuman sila sa eskwela. Kaingon sila nga, someday, kung nasa kanya-kanyang pamilya, makatindog sila sa sariling paa nila, makabuhi sila sa iyang pamilya. Sabi ni Nenen, 10 taon din siyang nagpabalik-balik sa Maynila at ikinagaan ng kanyang loob ang partial decision ng korte na pagpapakulong sa mga sangkot sa pagpatay. It's not easy good nga mag-follow ka og kaso. Gasto kaayo niya. Time consuming pud siya. Pero ang ako lang bahalag ingon ani ang pagkabutang, matagagusti siya ang namatay ug akong bana. At least happy ko kay kung matagagusti siya, malinawon siya sa saling kalibutan. Nagsagawa rin ng misa ang mga pamilya ng biktima sa isang pribadong sementeryo sa Maa, Davao City noong Sabado. Isa na rito si Emily Lopez, isa ang kanyang pinsang Jerista na taga Jansan sa mga namatay sa massacre. Kaya nangunguna ang kanyang grupo sa pagsusulong na makamit ng hustisya. Ang pamilya po ay nananawagan sa gobyerno na sana naman po kahit papaano bigyan po kami ng pansin. Tsaka sana po ma-stop din yung mga patuloy na pagpatay sa mga media. Kung massacre ng Apatuan Massacre po ay isang halimbawa na dapat buhay pa rin ang hustisya sa Pilipinas pag nakumpleto po yung component ng justice na aming hinihingi. Ayon kay Kath Cortez, Vice President sa NUJP, wala pang humpay ang kanilang koordinasyon sa mga miyembro sa pamilya ng biktima. Karong adlaw, adunay pahigayon nga candlelighting dito sa Metro Manila, and also gi-urge pod nato ang mga chapter members nato sa different parts sa Philippines do the same para sa panawagan og hustisya para sa pamilya. Patuloy rin ang kanilang panawagan na makamit ang totoong hustisya. Ang Maguindanao Massacre, ang isa sa mga madugong insidente ng political violence sa Southeast Asia na ikinamatay ng 58 tao, kasama ang 32 media personality, 2 abogado, asawa at kaanak ni Ismael Toto Mangudadato. 2019, nagbigay ng partial decision ang korte na hinatulan ng reklusyon perpetua o 40 taong pagkakabilanggo na walang piyansa para sa mga akusado. Kasama rito si Andal Ampatuan Jr. at Andal Ampatuan Sr. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Bayan.